kapatid, ang gabi ito ay isang patuloy na palatandaan ng Diyos ay patuloy na sinamahan tayo muli upang tayo pag-aral ng kanyang mga salita sa gabi ito. Sa kabila ng bagyo na pumunta rin sa atin sa Pilipinas na sinasabing super typhoon, kapasalamat tayo sa Panginoon dahil tumugon siya sa ating panalangin at ang bagyo itong pinatakutan talagang napakalakas ito. Pero maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pangalaga sa atin sapagkat kontrolado niya ang lahat ng bagay, pati ang hangin, mga himalang ginagawa niya. Kaya sa gabi ito ay mag-aaral tayo ng isa pang panibagong himala na gagawin ng Diyos sa atin. Inanyahan kung buksan ninyo ang inyong bahal na kasulatan sa aklat ng Juan, John chapter 9 verse 1 to 12. Babasahin ko po sa wikang Tagalog at yan po ang sinasabi. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan at itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, "Rabi, sinong nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y panganak na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang tanong ito ay nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi o nawala ng taong makagagawa. Samantalang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Nang masabi niya ang ganito, siya ay lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, "Humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe," na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang nangagkakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, "Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos?" Sinabi ng mga iba, "Siya nga." Sabi ng mga iba, "Hindi, kundi nakakamukha siya." Sinabi niya, "Ako nga." Sa kanya nga'y kanilang sinabi, "Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata?" Sumagot siya, "Ang lalaking tinawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata. At sinabi sa akin, 'Humayo ka sa Siloe at maghugas ka.' Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin." At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon siya?" Sinabi niya, "Hindi ko nalalaman." Tayo po muna ay sandaling manalangin at idulog natin ang gabi ito sa pag-aaral sa Panginoon. Dakilang Diyos, magpapasalamat po kami sa gabi ito na kung paano kayo ang nakapagbibigay provision sa amin mula sa isang linggo hanggang sa mga sandali ito. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat ng purihin, pasalamatan ng Panginoon dahil ang mga nangyayari sa aming kapaligiran sa ngayon, pandemya ay patuloy pa at ang patuloy na pagdalaw ng bagyo at mayroon pang kasunod. Panginoong Diyos, kayo po ang higit nakakaalam dyan. Tulungan mo kami, kontrolin mo, Panginoong Diyos. Ama, buksan po ang aming puso, ang aming kaisipan. Kung mayroon pong marumi dyan sa puso namin, linisin mo ito, O dakilang Diyos, pamagitan ng banal dugo, upang kami karapat-dapat na mag-aral ng inyong salita. Santong Espiritu, humingi kami sa iyo ng tulong. Buksan mo ang aming kaunawaan upang saan pag-aral na ito ay mayroon kaming mga matutunang mahalagang bagay mula sa inyo. Muli, maingat namin binabalik sa inyo ang papuri, salamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang kakaibang uri ng himala, iyon po ang ating pag-uusapan sa gabi ito. Bakit kakaibang himala? Meron po tayong 3 P ang aking ikukwento sa inyo, mga kapatid. Una, pinagpala muna siya, talatang 1 hanggang 3. Pangalawa, pinagaling naman siya, talatang 4 hanggang 7. Pangatlong P, pinaniwalaan din niya. Sino? Jesus, sa talatang 11.
Ang background natin ay nanggaling ang Panginoon Jesus sa templo. Tinanggihan siya ng mga tao at narito, dinaanan niya ang bulag upang minsan pang ihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bulag na ito upang siya'y palayain din naman at bigyan ng kasiyahan mula sa pagkabata. Hindi niya nakita kung anong meron sa mundong ito. Hindi katulad natin. Ganun pa man, dahil sa kanyang kalagayan, iba't iba naman ang reaksyon ng mga kapitbahay at ang mga Parisiyo. Sa halip na siya tulungan, tinanggal pa sa kanilang grupo ng kanilang paniniwala o grupo ng mga Parisiyo. Ganon talaga ang buhay. Ganito din ang ating karanasan nung tayo nasumpungan ng mahabaging Diyos at inligtas sa putik ng kasalanan. At maliwanag nating nakita ang katotohanan ngayon, ito ay naguguluhan din ang ating kapitbahay, kapitbuhay. Ang karanasan ng bulag na ito, ang siyang ating karanasan, hindi man physically bulag naman sa katotohanan ang ilang mga kababayan natin. Sa ngayon, pag nagkwento tayo tungkol sa ating tagapagligtas na ibig laging magligtas o nag-offer tayo ng Bible study, ang dami nilang mga dahilan. Pero kung malaman lang nila ang katotohanan, tiyak sila'y palalayain din ito. Di ba napakaganda? Okay, tingnan natin. Ano yung tatlong P? Una, pinagpala muna siya. Ang ganda. Bakit? Kasi biro mo, pinagpala ka. Talatang 1-3. Nakita siya ng may-ari sa kanya. Bakit? Sino may-ari sa kanya? Siyempre ang Diyos. Sabi nila, blessing in disguise. Kung hindi tinanggihan sa templo, baka ang Panginoon Jesus matagal pa siyang magtiis sa kanyang pagiging bulag. Kung sabagay, matagal-tagal na din siyang nagtiis. Baka wala na siyang inaasahan, makakita pa. Ang pagtitiis ay may nakalaang pagpapala. Pero hindi lahat. Bero mo, may sapat na gulang na ang bulag na ito. Letter B, naunawaan niya ang kaniyang mga alagad na may-ari din sa kanila. Napakagandang pangusap ito. Parang isang parabola. Bakit? Basahin natin. Tingnan natin ang talatang 2. At itinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ay panganak na bulag? Ang mga alagad sa kanilang kaisipan, itong mama na bulag, kinakailangan hulaan kung sino ang may sana sa kanyang kapansanan at naipagbintang nila agad sa mga magulang o sa mismong bulag na ito na pinanganak. Madalas naging problema ang paghatol. Hindi naman ito nakikita ang totoong kalagayan ng puso ng tao o kaya nagkaganyan ang isang tao dahil isang makasalanan o karamdaman. Yun ang parusa ng Diyos. Pambihira talaga. Ang tao nga naman hindi direktang sinagot ng Panginoon Jesus kung sino ang may kasalanan. At ito naman ang kwento niya. Ito yung mabuting balita para aliwin o i-comfort ang bulag. Kaya pala siya ay pinanganak ng bulag, hindi dahil mayroong gagawin sa kanya ang Panginoon Jesus upang ihayag sa kanyang kalagayan, hindi ako nandito para sagutin ang anumang mga katanungan ninyo. Kundi ang gusto kong gawin ay ang pinagagawa sa akin ng Ama habang may araw pa. Gagawin ko ito. Pag dumating ng gabi, wala na ako o kayong magagawa. Day signifies Jesus' messianic ministry and the night refers to the crucifixion of Jesus. Yan po ang isang himala dyan. Bakit isang himala? Dahil nga ang Diyos ay ipapako sa cross para sa atin. Meron kong gagawin dahil mayroon pang kailangan ang bulag na ito upang mahayag ang kalahatian ng Diyos. Pangalawang punto, pinagaling naman siya. Talatang 7 hanggang 4 hanggang 7.
Letter A, ibang klase. Bakit? Putik ang ginamit sa kanyang napakagandang pangusap na ito. Ang mata ng tao ay isa sa masilang bahagi ng tao. Sabi nga ng mga doktor, pag magpa-check up ka, check up tayo, tingnan mo nga ang mata mo. Kung ano pang tinitingnan sa mata natin. Naaninag o nakikita nila ang ating health conscious o kalusugan, ika nga. Bakit po? Kasi nag-aaral din sila tungkol sa siyensya kung anong kalagayan ng tao. At yun naman ay pinintutan ng Diyos para maihayag ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng katalinuhang iyan. Ang ating pinag-uusapan ng mga doktor, pero ang doktor ng mga doktor o ang dakilang manggagamot ng pangalan ay Jesus. Ibang klase talaga. Bakit? Meron mo naman, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya sa mata ng bulag. O so isipin naman lang natin kung hindi ito bulag at nakita niya ganoong klaseng panggagamot, hindi talaga papayag kahit naman ikaw. Kung ako, ayaw ko din. Naalala ko tuloy si Naaman sa Lumang Tipan. 7 bisis siyang pinaludlog sa Damaskong ilog. Napakarumi noon. Ayaw ni Naaman. Mabuti na lang may mabagsik siyang kasama o tauhan. Sinabihan din siya. Sabi mo, kahit anong ipagagawa sa iyo ng propeta, gagawin mo. Pinalublob ka lang diyan ng 7 bisis. Mahirap ba yun? Lumublob nga siya. Ayun. Ang ganda ng resulta. Ang kutis ay naging kutis bata. Ang balat niya ay may pakinabang pala ang dura. Barat. Kung bakit ginawa ng Panginoon Jesus ang putik. Ang ginamit marahil pinakita lang ng Diyos sa atin na sa putik din tayo nanggaling. Letter B, pinaghilamos at nakakita na siya. Mapalad siya dahil hindi niya nakita ang paggamot sa kanya. At diyan talaga gumagawa ang Diyos sa mga hindi nakakita ng himala. Hindi mo o natin alam kung paano nangyari ang himala. Ang Diyos lang ang nakakalam dahil siya mismo ang himala. Ang Diyos lamang ang himala bilang palatandaan na siya nga ang Mesyas. Praise Lord. Matapos idikit ng Panginoon Jesus sa mata ng bulag, swak na swak talaga. Saka sinabi ng Panginoon Jesus, pumunta ka sa Siloe. Nang ibig sabihin, padala, sinugo at nagpunta nga ang bulag. Pagkatapos maghilamos, nagbalik siyang nakakita na. Wow! Praise Lord! Bakit? Matagal ng bulag, ngayon nakakita na. At ang sabi ng Panginoon, lumakad ka, maghilamos ka doon sa Siloe. Ang Panginoon din ang padala, sinugo ng Ama sa buhay ko, sa buhay ninyo. Sa buhay ng bulag na ito ay nakakita na. Ang paglapit ng tao sa Diyos ay binigyan tayo ng malinaw na kaisipan na wala tayong bahagi sa ating kaligtasan. Ang bulag na ito, walang pagtatanong, bagkus lumakad siya kaagad at dito nagsimula ang himala. Unang hakbang, kasunod ay himala. Hakbang ng pananampalataya. Pangatlong punto, pinaniwalaan din niya sino? Si Jesus. Talatang 11. Pangalang Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ang pagbukas ng bulag sa kanyang mata ay specific o tiyak na gawa ng Mesyas. Iba't ibang sakit at iba't ibang kapamaraanan ang paggawa ng Diyos para hindi ito gayahin, walang hulmahan. Kasi nga, makapangyarihang manggagamot noon, ngayon, at magpakailanman. Sinagot sila ng bulag, ako nga ito. Kamangha-mangha, di makapaniwala ang mga kapitbahay na siya nga ito. Pinaniwala ang merong isang nagpapagaling sa isang bulag. Muling ipinanganak, walang ng pag-asa.
kung anong kasagutan ng kanyang problema. Pero narito, may himalang dumating sa buhay niya. Si Jesus, ang pangalan na ito ay napakahalaga. Ito ang tagapagligtas natin. Pero ang alam ng bulag, ang pangalan Jesus, ito yung paraan para makalapit sa manggagamot. Pero ang katotohanan mismo, siya ang tagapagligtas sa mga api. Bakit api? Iberin mo naman, naupo na lang yung bulag doon sa tabing daan. Well, siguro nasanay na siya doon, nagpapalimos. Hindi natin alam kung ano pang ginawa niya. Pinabayaan ng lipunan. Kaya ito ang dahilan. Nagkagulo ang mga tao dahil dinala nila ang dating bulag na ito sa mga pariseo. At ang mga ito ay hindi naman naniwala kay Jesus. Bagamat nagtuturo siya tungkol sa kautusan mula kay Moises, pero sa kanyang pagtuturo, hindi sila naniwala sa Panginoon Jesus na siya nga ang Mesyas. Pinagpala nga ang isang pamilyang nagtiis, nagsakripisyo para sa kanilang anak at narito ngayon, nag-i-enjoy na. Di ba napakaganda? Well, ang pagtitiis ay hindi natin may iwasan kasama natin sa buhay, sa pang-araw-araw. Pero ang Diyos ay kasama natin sa tuwina. At may enjoy natin buhay. Peter B. Pangalan Jesus ay sinamba niya. Ang maikli niyang patutuo sa buhay bilang dating bulag, sa kabila ng mga nakapaligid sa kanya na nagkagulo, nagulumihanan, hindi makapaniwala simulang dumating at sumagot ang lalaki. Ako nga po iyon. John chapter 8 verse 12b, I am the light of the world. He who follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. Tingnan po natin itong talatang 35 hanggang 38. Nakakalungkot man, sa halip na paniwalaan ang bulag na ito, ay hindi kinalinga. Ito ang sinabi. Nabalitaan na Jesus na siya'y pinalayas. Biruin mo ikaw palayasin. Nakaloko naman palayasin na dating kaanin. Pero ngayon ay pinalayas nila. At pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya Panginoon upang ako'y sumasampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ko at siya ay sinamba niya. Bakit sinamba niya? Siyempre, ikaw na nakakilala sa tagapagligtas na ikaw ay niligtas mula sa matinding kasalanan, talagang magpupuri ka at sasambahin mo ang Diyos. At hindi lang iyon. Bakit? Oo, bulag siya dati. Ngayon nakakita na siya. Paano gagawin niya? Kundi hahanapin niya at sasambahin niya ang Diyos na ligtas sa kanya. Di ba napakaganda? Ang mga bagay na yan ay tunay ng totoo. Maging sa buhay ko, sa buhay natin, dapat nating hanapin, patuloy nating hanapin at sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin upang mapag-aralan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi kailan ng ilan sa atin, ng karamihan sa atin, ay tayo dating mga bulag din, espiritual. Nakikita man tayo, pero ang katotohanan, pag nasabing bulag sa katotohanan, walang dating. Pero narito, pinalaya tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang ilaw. Kung paano ang bulag nito na nakita physically ngayon, palagay ko ay masaya siya. Sa ating mga buhay, sana'y mag-enjoy tayo sa ating pag-fellowship. Una, sa ating tagapagligtas. Pangalawa, sa ating mga kapatiran, dahil nakita natin ang katuhan ito na bigay din naman ng Diyos. Ang lahat ng meron tayo, bigay ng Diyos. So dapat ating i-treasure o pangalagaan ito. At ito ay para lang sa Kanya. Bilang pagtatapos,
Kumusta ang buhay natin, mga kapatid? Maiksi o mahaba man ang ating pagtuo sa buhay, kung paano mahabag ang Diyos sa atin, kailangan po nating ibahagi ito sa mga nangangailangan. Ilaan natin ang buhay na ito sa tamang pagsamba natin sa ating tagapagligtas. Marapat lamang dahil siya'y nagtiis din sa atin. At ang pagkatiis niya, kinakailangan din suklian natin. Dahil siya may sabi, ang guro ay dapat sundin kung anong tinuturo at ang mga estudyante ay hindi pwedeng higit sa guro. Kaya kung ang guro natin o ang Diyos na ligtas sa atin ay nagtiis para sa atin, sigurado ang pagtitiis na ito ay may kasiyahan kung sa puso natin tayo masaya na minamahal natin ang Diyos. Sa ibang kapamaranan, patuloy nating mamahalin ang Diyos at ibahagi natin sa iba ang pagliligtas ng Diyos. Para sa ganoon, masaya din ang Diyos para sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all.